Kapag napunta kayo sa Israel, isa sa mga katangi-tangi na lugar na pwede ninyong puntahan ay itong Bethesda. Para siyang isang swimming pool na wala namang lamang tubig. Pero siyempre, historical siya sapagkat ang ebanghelyo na ating binasa ngayon ay doon naganap. Itong lalaki na 38 taon na may sakit at paralisado, matyaga siyang naghihintay na sana'y magkaroon siya ng pagkakataon. Pero mukhang imposible ang kanyang iniisip dahil nauunahan siya ng iba. Wala kasing tumulong sa kanya na makalusong doon. Bago siya makalusong, nakalusong na ang marami. At kung sinong nauna, yun lamang ang gagaling pagkatapos na kalawkawin ng anghel ang tubig ng pool na ito. Kaya maganda siguro makapunta kayo doon kung kayo mabibisita sa Israel. Ganon pa man, ano bang mensaheng ipinararating sa atin ng ebanghelyong ito? Isa sa mga bagay na malamang na nag-udyok kay Jesus upang ang taong ito ay pagalingin niya ay yung kanyang tiyaga, pasyensya, na talagang punong-puno siya ng pag-asa na makabababa rin siya doon sa pool dahil nais niyang gumaling. Kaya ang unang tanong ni Jesus, nais mo bang gumaling? At siyempre nagsalaysay ang paralisadong ito na matagal na. Biruin mo, 38 taon, napakatagal na niyang nagdudusa sa hirap ng buhay ng isang paralisado. Kaya ang taong ito na punong-puno ng pasyensya at pagtitiis ay nabasa ni Jesus kung kaya sa kanyang habag, pinagaling niya ito. Pero ang mainam dito ay ang sinabi ni Jesus nang magtagpo sila sa templo. Dahil una, hindi naman talaga nakilala ng taong ito kung sinong nagpagaling sa kanya. Pero nang magkita sila sa templo, sinabi ni Jesus, huwag ka nang magkasala dahil baka may mangyari pa sa iyong hindi maganda at masama. Sa makatuwid, kung pisikal ang pag-uusapan na pagpapagaling o paghihilom sa taong may sakit, ito'y bukod pa doon sapagkat pati ang kanyang kasalanan ay nadamay. Dahil maaari nga naman na siya'y paralisado physically dahil may mga ginawa siyang hindi kaaya-aya, mga kasalanan sa kanyang kasaysayan bilang tao. Na lang totoong pagpapagaling at pagpapalaya ng Panginoon ay hindi lamang sakit na pisikal kundi espiritual na rin. Kaya dito'y nakilala niya si Jesus dahil ang kanyang kagalingang tinanggap ay mula sa Diyos, physically and spiritually. Yun ang napakagandang pangyayari sa taong ito. Bunga ng kanyang tiyaga, gumaling siya ng buong buo, ngayon ay naglalakad na siya. At wala naman siyang pinagkaiba sa atin kapag tayo'y paralisado ng kasalanan. Di rin naman tayo makababa upang makapagmahal, makapaglingkod. Sapagkat paano magpamahal ang isang taong nagpapakataas at mayabang? Hindi siya makabababa doon sa pool. Ang pool ay kung saan bababa tayo upang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya wala nga tayong pinagkaiba sa Kanya. Maaaring tayo naglalakad ng matuwid, pero ang ating puso ay punong-puno ng pag-iimbot at mga kasalanan na siyang nagiging daan upang tayo'y maging manhid at paralisado. Ang unang sintomas ng pagka-paralisado ay namamanhid ang ating katawan.
Nawawala ng blood supply, ng nerve supply, namamatay ang mga nerves kaya namamanhid ito, di na makaramdam, hindi na rin makagalaw. Nawawala ng function ang mga muscles natin. Ganon ang epekto ng kasalanan. Para siyang isang kamandag na nakakaparalisa. Kaya kapag tayo inalipin na ng galit, hindi natin mamapatawad at mayakap yung tao na naging sanhi ng ating galit. At maraming pagkakataon bunga ng galit na ito, nadadamay kahit hindi naman natin mga kaaway o mga tao sa pamilya dahil dinadala mo ang bigat na nagpaparalisa sa iyo sa kasalanan. Kung kaya mga kapatid, ito isang pagkakataon na nag-iimbita sa atin na patuloy humingi tayo ng awa sa Diyos at manikluhod sa Kanya na ipakita sa atin kung gaanong kailangan natin siya at matyaga tayong mag-abang para tayo tulungan ni Jesus upang tayo makatayo rin at makalakad sa mundo na punong-puno ng mga hamon, subalit sa paggabay ng Panginoon, tayo'y pagagalingin. Pauwiin tayo sa Kanyang templo at makikita natin si Jesus na nagsasabi, huwag ka nang magkasala. Yan ang sinasabi sa atin ng pari pakatapos mangumpisal. Huwag ka nang magkasala. Dahil yun ang hudyat na tayo ay itinayo na ng Panginoon, pinalaya na at handa na ulit tayong bumalik sa komunidad para maipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig at pagpapalaya ng Diyos.